Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 331. Nakarating si Anastasia sa isang conclusion na, huwag kailanman makisali sa isang lalaki ng hindi pinag-iisipan. Kung hindi, siya ang maghihirap. May kumatok sa kanyang pinto bago pa man siya makapagsimula sa kanyang trabaho. Si Aliona, na nakasuot ng all-white suit pagkatapos ay pumasok habang masiglang sinabi kay Anastasia na nakaupo sa desk, "Anastasia, gusto kitang makachat." Alam niyang isa lang itong ginagawa ni Aliona, nag-cross arm si Anastasia habang nakataas ang kilay na sinabi, "Walang dapat tayong pag-usapan. Anastasia, I would like to apologize for saying the thing I did before. I'm really sorry for hurting you by saying something so out of line. Maaari mo bang patawarin ako sa aking kamangmangan at kawalang galang?" Humingi ng paumanhin si Aliona para isave ang kanyang imahe. Hindi bababasa, hindi niya nais na maging masama sa Anastasia. Tila isang masamang biro lamang ang lahat kay Anastasia. Alam niyang walang sinseridad ang paghingi ng tawad ni Aliona dahil ang babae ay humihingi lamang ng tawad dahil natatakot siyang sabihin ni Anastasia kay Elliot ang totoo. "Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad," walang pakialam na sabi ni Anastasia. "Pwede ka nang umalis sa opisina ko. Kung tatanggapin mo ang aking paghingi ng tawad, nangangahulugan din ito na hindi mo sasabihin kay Elliot ang nangyari sa pagitan natin, hindi ba?" Idiniin ni Aliona ang kanyang mga palad sa ibabaw ng mesa, ang kanyang tingin ay nakatitig kay Anastasia. "Pakiusap, huwag mong sabihin sa kanya ang tungkol sa amin." Ito ang tanging dahilan ni Aliona sa pag-amin ng pagkatalo. Gusto niyang panatilihin ang inosenteng maskara niya sa harap ni Elliot. Bahagyang tumaas ang kilay ni Anastasia dahil doon. "So, ayaw mo talaga ng tawad ko? Natatakot ka lang na sabihin ko sa kanya ang totoo, ha? I am only against you because I love Elliot too much. I am not usually someone like that." Aliona tried her best to explain herself. Gayunpaman, walang intensyon si Anastasia na tanggapin ang kanyang hindi tapat na paghingi ng tawad. Sagot niya, "Hindi ito magandang dahilan para sabihan mo ako." Napatingin si Aliona sa kanya ng matalas na mata nang marinig iyon. "Anastasia," malamig niyang simula, "hindi namin kailangang maging kaaway ng isa't isa. Ano sa tingin mo? Hindi ako natatakot sa iyo." Sinaman siya ng tingin ni Anastasia na may parehong walang takot na tingin. "Balita ko single mother ka. Siguradong mahirap magpalaki ng bata mag-isa." Nakangiti man si Aliona sa sinabi niyang iyon ay halata ang pagbabante sa kanyang mga mata. Agad na naramdaman ni Anastasia na nanlamig ang kanyang buong katawan nang marinig ang mga sinabi ni Aliona. Nakaramdam siya ng kakaibang discomfort nang makita ang nagbabantang ngiti sa mukha ni Aliona. "Anong gagawin mo?" Malamig na tanong ni Anastasia sa kanya. "Depende sa gagawin mo. Kung pahihirapan mo ako, kailangan ko ring pahirapan ang mga bagay para sa iyo." Tinaas ni Aliona ang sariling kilay at sumulyap kay Anastasia na may kasiyahang tingin. "Anastasia, mas alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Huwag kang hamarang sa daan ko." Tumayo si Anastasia sa kanyang kinauupuan at seryoso niyang binalaan ang babaeng nasa harapan niya. "Subukan mong lagyan ng daliri ang aking anak at tingnan kung ano ang mangyayari." Nagulat si Aliona sa ginawang laban ni Anastasia at agad na napawi ang mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi nagtagal ay muli siyang lumapit kay Anastasia. "Kaya nga mas mabuting lumabas tayo dito nang hindi nasaktan, hindi ba?" Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya at binuksan ang pinto para lumabas ng opisina. Malakas pa rin ang tibok ng puso ni Anastasia habang nakatingin sa umaatres na likod ni Aliona. Si Jared ang naging takong niya sa Akilis mula nang siya ay isilang sa mundong ito, kaya palagi siyang hindi mapalagay sa tuwing may lalapit sa kanyang anak. Walang hindi gagawin si Aliona para makuha si Elliot. Nag-aalala pa rin siya sa oras na bumalik siya sa sarili niyang opisina. Ang kanyang misyon ay dapat na naisakatuparan ng walang kamali-mali, gayunpaman, kailangan niyang harapin si Anastasia, na siya ring pinakamalaking hadlang sa kanyang landas upang makumplito ang kanyang plano. Si Elliot ay mukhang hindi siya mahuhulog sa sinumang babae maliban kay Anastasia.
Nagtanim ng sama ng loob si Aliona kay Anastasia dahil doon at nagalit ito na hindi siya manalo laban kay Anastasia. Bandang 11 AM nang magsimulang magring ang landline ni Anastasia, kaya kinuha niya ang telepono at mabilis na bumati. "Come to my office," boses ng isang lalaki ang nagsabi sa kanya mula sa kabilang linya ng tawag. Nang marinig niya iyon ay agad niya itong tinanggihan. "Busy ako sa trabaho. Halika at kunin mo ang iyong bracelet." Muling umalangaw ang mahinang boses ng lalaki. Dahil ayaw niyang pumunta sa opisina niya para kumuha ng bracelet, inalis niya ito. "Ibigay mo sa iba. Hindi ko ito gusto." Sinimulan siyang pananakot ni Elliot. "Anastasia, gusto mo bang ibigay ko ito sa iyo sa harap ng buong opisina?" Ang kanyang mga salita ay agad na nagpasakit ng ulo ni Anastasia at nagtanong siya sa paraang naguguluhan, "Elliot, kailangan mong tanggapin ito dahil gusto mong ibigay ito sa akin. Bibigyan kita ng 2 minuto. Kung hindi ka pa aakyat noon, bababa na ako sa iyo." Binaba niya ang tawag pagkatapos sabihin iyon. Kabanata 332. Huminga ng malalim si Anastasia at sa huli ay tumayo pa rin siya sa kanyang upuan. Kinalikot ng isang lalaki ang bracelet ng isang magandang babae sa opisina ng presidente. May bracelet siyang mas makapal kaysa sa pinaglalaroan niya sa kanyang palso at umakma ito sa limitadong edisyong wristwatch na suot niya. Sa pagbukas niya ng pinto para pumasok, agad na sumili ang ngiti sa mukha ng lalaki. Habang nakatitig sa kanya ang malalim nitong mga mata, matikas itong tumayo at tinungo ang daan patungo sa kanya. "Bakit hindi ka nakikinig sa akin?" Masungit na tanong ni Elliot habang nakatingin sa kanya na galit na galit. Palagi itong pagkatapos niyang pagbabantaan ay makikinig ito sa kanya. Nang makita ang manipis na pulse earrings sa kanyang palad, walang awa niyang sinabi, "Dalhin mo ito para sa refund. Ayokong tanggapin ang reg along ito." Gayunpaman, nang matapos niyang sabihin iyon, hinawakan siya ng lalaki sa kanyang palso at sinubukan itong isuot sa kanya sa kabila ng kanyang pagtanggi. "Isang refund? Para saan? Gusto kong magsuot ng matching bracelet sa'yo." At ganoon din, may bracelet na ngayon si Anastasia sa kanyang palso. Kahit na simple ang disenyo, malamang na hindi mura ang mga gemstones dito. "Mukhang maganda sa iyo. Hindi ka pinapayagang tanggalin ito," hiningi niya. Napatingin siya sa bracelet, ang gulo ng emosyon niya. Nag-aalala siya kung tatanggapin ba niya ito o ibalik. Biglang sinimulan ni Elliot na tanggalin ang mga butones ng kanyang pangitaas sa sandaling ito, kaya napatingin si Anastasia sa kanya habang nakabantay. "Anong ginagawa mo?" tanong niya sa kanya pagkatapos. Nagpatuloy lang ang lalaki sa pagtanggal ng butones ng unang 3 butones ng kanyang shirt, at sa sandaling ginawa niya iyon, napansin niya ang isang pamilyar na kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Hindi niya namalayang napabuntong hininga, paano mo nagawang gawin ito ng ganoon kaga? Iyon ang kwintas na idinisenyo niya noon para sa kanya. Hindi niya inaasahan na isusuot niya ito ng ganoon kaga. "Ito ay regalo mula sa iyo, kung tutuusin. Siyempre kailangan kong sabihin sa kanila na pabilisin at ngayon ko lang natanggap. Ako ay lubos na nasisiyahan dito dahil ito ay nababagay sa akin." Pagkatapos, sinimulan ni Elliot na hawakan ng buong pagmamahal ang kwintas. "Palagi kitang iisipin kapag sinuot ko ito." Pagkatapos niyang marinig ang mga salitang iyon ay biglang uminit ang kanyang pisngi. "Binili mo ito gamit ang sarili mong pera. Ano ang kinalaman nito sa akin?" "Siyempre may kinalaman sa iyo. Ang kwintas na ito ay naglalaman ng iyong nararamdaman para sa akin. Hindi ba ang mga kwintas ay nagpapahiwatig ng matagal na pagmamahal?" Nakangiting tanong ni Elliot. Ang set ng makapal at manipis na mga pulse earrings ay kahawig ng isang lalaki at babaeng ahas na nakapulupot sa isa't isa, na kung ano talaga ang naisip niya noong siya ay nagdisenyo ng kwintas. Hindi niya akalaing makikita nito ang kanyang intensyon sa isang sulyap. Ang ganoong tanong ay nagdulot lamang ng pag-init ng mukha ni Anastasia nang itanong niya, "Kung ito ang kaso, maaari ko bang makuha ang aking komisyon ngayong buwan?" Ang lalaki ay nagpakawala ng galit na nang marinig niya ang kanyang mga salita bago siya nagsimulang magreklamo, "Bakit hindi mo na lang ako pakasalan dahil masyado kang nag-aalala tungkol sa pera? Makakamit mo kaagad ang financial freedom. Mas maganda ang pakiramdam ko kapag ginagastos ko ang pera na kinikita ko sa sarili ko. It is not something spending someone else's money can be compared to." Nakataas na kilay na hamon nito sa kanya.
Dahil hindi siya makabuo ng isang mas mahusay na pagtanggi, si Elliot ay tumahimik sandali bago siya biglang nag-imbita sa kanya. Sabay na tayo mag-lunch. No kendo, mabilis niyang pagtanggi sa kanya. May lunch date na ako. Sa pag-aakalang maaaring si Alex ang kadate ni Anastasia sa tanghalian, agad na nagtanong si Elliot, sino ito? Gagawin niya ang lahat para hindi siya makasama, kaya't maayos niyang sinagot, Felicia. Kanselahin mo. I already booked us a table, giit nito habang gusto siyang dalhin sa isang lugar na masarap mag-lunch. Agad siyang napatulala sa lalaking nang iwan sa kanya nang walang pahinga. Pagkatapos noon, sinaman siya ng tingin ni Anastasia at pinagalitan, pwede bang huwag kang maging dominante, Elliot? Okay, mas magiging gentle ako. Pagkatapos, isang nakangiting si Elliot ang idinagdag, kung itigil mo lang ang pagtanggi sa akin, ngunit. Natahimik sandali si Anastasia bago siya tuluyang sumagot, tatanggapin ko ang bracelet noon, pero bilang kagandahang loob, bibigyan din kita ng regalo. Bibilhan kita ng kahit anong gusto mo mamayang hapon. Ito ang tanging solusyon na maaari niyang makuha. Hindi niya maaaring kunin nang walang ibinalik. Nang marinig niyang may gusto itong ibigay sa kanya, ngumiti ito bago tuwang-tuwang nagtanong, ganun ba? Kaya mo bang ibigay lahat ng gusto ko? Basta kaya ko lang, sagot niya habang bahagyang ngumunguya ang mapupulang labi. Sige, pumili ng ilang mga salawal para sa akin mula sa isang tindahan ng damit na panloob. Isang naguguluhan na si Anastasia ang nagmamadaling tinanggihan si Elliot. Ngunit hindi ko alam kung paano pumili ng mga bagay na tulad nito. Anong ibig mong sabihin na hindi mo alam kung paano? Ibig mo bang sabihin na hindi mo alam ang laki ko? Bigla niyang hinawakan ang kamay niya at idiniin sa ibabang bahagi ng tiyan niya. Pakiramdam mo ito gamit ang iyong sariling mga kamay, kung gayon. Huminga ng malalim si Anastasia at sa huli ay tumayo pa rin siya sa kanyang upuan. Kinalikot ng isang lalaki ang bracelet ng isang magandang babae sa opisina ng presidente. May bracelet siyang mas makapal kaysa sa pinaglalaroan niya sa kanyang palso at umakma ito sa limitadong edisyong wristwatch na suot niya. Sa pagbukas niya ng pinto para pumasok, agad na sumili ang ngiti sa mukha ng lalaki. Habang nakatitig sa kanya ang malalim nitong mga mata, matikas itong tumayo at tinungo ang daan patungo sa kanya. Bakit hindi ka nakikinig sa akin? Masungit na tanong ni Elliot habang nakatingin sa kanya na galit na galit. Palagi itong pagkatapos niyang pagbabantaan ay makikinig ito sa kanya. Nang makita ang manipis na pulse earrings sa kanyang palad, walang awa niyang sinabi. Dalhin mo ito para sa refund. Ayokong tanggapin ang reg along ito. Gayunpaman, nang matapos niyang sabihin iyon, hinawakan siya ng lalaki sa kanyang palso at sinubukan itong isuot sa kanya sa kabila ng kanyang pagtanggi. Isang refund. Para saan? Gusto kong magsuot ng matching bracelet sa'yo. At ganoon din, may bracelet na ngayon si Anastasia sa kanyang palso. Kahit na simple ang disenyo, malamang na hindi mura ang mga gemstones dito. Mukhang maganda sa iyo. Hindi ka pinapayagang tanggalin ito, hiningi niya. Napatingin siya sa bracelet, ang gulo ng emosyon niya. Nag-aalala siya kung tatanggapin ba niya ito o ibalik. Biglang sinimulan ni Elliot na tanggalin ang mga butones ng kanyang pangitaas sa sandaling ito, kaya napatingin si Anastasia sa kanya habang nakabantay. Anong ginagawa mo? Tanong niya sa kanya pagkatapos. Nagpatuloy lang ang lalaki sa pagtanggal ng butones ng unang 3 butones ng kanyang shirt, at sa sandaling ginawa niya iyon, napansin niya ang isang pamilyar na kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Hindi niya namalayang napabuntong hininga, paano mo nagawang gawin ito ng ganoon kaga? Iyon ang kwintas na idinisenyo niya noon para sa kanya. Hindi niya inaasahan na isusuot niya ito ng ganoon kaga. Ito ay regalo mula sa iyo, kung tutuusin. Siyempre kailangan kong sabihin sa kanila na pabilisin at ngayon ko lang natanggap. Ako ay lubos na nasisiyahan dito dahil ito ay nababagay sa akin. Pagkatapos, sinimulan ni Elliot na hawakan ng buong pagmamahal ang kwintas. Palagi kitang iisipin kapag sinuot ko ito. Pagkatapos niyang marinig ang mga salitang iyon ay biglang uminit ang kanyang pisngi. Binili mo ito gamit ang sarili mong pera. Ano ang kinalaman nito sa akin? Siyempre may kinalaman sa iyo. Ang kwintas na ito ay naglalaman ng iyong nararamdaman para sa akin. Hindi ba ang mga kwintas ay nagpapahiwatig ng matagal na pagmamahal? Nakangiting tanong ni Elliot.
Ang set ng makapal at manipis na mga pulseres ay kahawig ng isang lalaki at babaeng ahas na nakapulupot sa isa't isa, na kung ano talaga ang naisip niya noong siya ay nagdisenyo ng kwintas. Hindi niya akalaing makikita nito ang kanyang intensyon sa isang sulyap. Ang ganoong tanong ay nagdulot lamang ng pag-init ng mukha ni Anastasia nang itanong niya, kung ito ang kaso, maaari ko bang makuha ang aking komisyon ngayong buwan? Ang lalaki ay nagpakawala ng galit na amph, nang marinig niya ang kanyang mga salita bago siya nagsimulang magreklamo, bakit hindi mo na lang ako pakasalan dahil masyado kang nag-aalala tungkol sa pera? Makakamit mo kaagad ang financial freedom. Mas maganda ang pakiramdam ko kapag ginagastos ko ang pera na kinikita ko sa sarili ko. It is not something spending someone else's money can be compared to, nakataas na kilay na hamon nito sa kanya. Dahil hindi siya makabuo ng isang mas mahusay na pagtanggi, si Elliot ay tumahimik sandali bago siya biglang nag-imbita sa kanya. Sabay na tayo mag-lunch. No kendo, mabilis niyang pagtanggi sa kanya. May lunch date na ako. Sa pag-aakalang maaaring si Alex ang kadate ni Anastasia sa tanghalian, agad na nagtanong si Elliot, sino ito? Gagawin niya ang lahat para hindi siya makasama, kaya't maayos niyang sinagot, Felicia. Kanselahin mo. I already booked us a table, giit nito habang gusto siyang dalhin sa isang lugar na masarap mag-lunch. Agad siyang napatulala sa lalaking nang iwan sa kanya nang walang pahinga. Pagkatapos noon, sinaman siya ng tingin ni Anastasia at pinagalitan, pwede bang huwag kang maging dominante, Elliot? Okay, mas magiging gentle ako. Pagkatapos, isang nakangiting si Elliot ang idinagdag, kung itigil mo lang ang pagtanggi sa akin, ngunit. Natahimik sandali si Anastasia bago siya tuluyang sumagot, tatanggapin ko ang bracelet noon, pero bilang kagandahang loob, bibigyan din kita ng regalo. Bibilhan kita ng kahit anong gusto mo mamayang hapon. Ito ang tanging solusyon na maaari niyang makuha. Hindi niya maaaring kunin nang walang ibinalik. Nang marinig niyang may gusto itong ibigay sa kanya, ngumiti ito bago tuwang-tuwang nagtanong, ganun ba? Kaya mo bang ibigay lahat ng gusto ko? Basta kaya ko lang, sagot niya habang bahagyang ngumunguya ang mapupulang labi. Sige, pumili ng ilang mga salawal para sa akin mula sa isang tindahan ng damit na panloob. Isang naguguluhan na si Anastasia ang nagmamadaling tinanggihan si Elliot. Ngunit hindi ko alam kung paano pumili ng mga bagay na tulad nito. Anong ibig mong sabihin na hindi mo alam kung paano? Ibig mo bang sabihin na hindi mo alam ang laki ko? Bigla niyang hinawakan ang kamay niya at idiniin sa ibabang bahagi ng tiyan niya. Pakiramdam mo ito gamit ang iyong sariling mga kamay, kung gayon. Kabanata 333. Para siyang napaso ng kumukulong tubig, binawi kaagad ni Anastasia ang kamay niya at sumirit, Elliot. Tumigil ka na sa panggugulo. Okay, kung ganoon, maayos din ako sa isang leather belt. Gusto ko ng kasya. Nagpa siya si Elliot na itigil ang panunokso sa kanya. Mabuti naman, bibigyan kita ng leather belt, mabilis niyang pagsang-ayon. Parang gusto na niyang makalayo sa kanya sa lalong madaling panahon. Pagkabalik niya sa opisina niya, tinawag siya ng malapit na Felicia. Anastasia, pwede ka bang pumunta dito sandali? Pagkatapos, sinundan siya ni Anastasia sa isang tahimik na sulok sa pantry. Anastasia, narinig mo na ba ang balita tungkol sa paglipat ng aming kumpanya? Biglang tanong ni Felicia. Habang nagulat siya sa mga salita ni Felicia, nagtanong si Anastasia bilang ganti, relokasyon. Para saan? Nabalitaan ko na nagbakante sila ng 2 palapag sa Presgrave Corporation para magamit namin bilang aming bagong office space. Nakangiting dagdag niya. Lilipat kami sa Presgrave Corporation. Ano? Hindi maiwasan ni Anastasia na magulat dito. Bakit hindi sinabi ni Elliot sa akin? Naisip niya, bakit tayo lilipat sa kumpanya niya nang wala sa oras? Alinman, ito ay isang magandang bagay. Tiyak na mas malaki ang ating bagong opisina kaysa ngayon. Sigurado akong magkakaroon din tayo ng mas maraming benepisyo sa pagtatrabaho doon. Napakurap-kurap si Anastasia matapos marinig ang sinabi ni Felicia. Gusto niyang humanap ng oras para tanungin si Elliot kung totoo ang chismis tungkol sa relokasyon. Sa sandaling ito, ang mapagmasid na mga mata ni Felicia ay dumapo sa bagong bracelet sa palso ng kanyang kaibigan at tumawa siya ng malakas. Isang regalo mula kay President Presgrave. Tanong niya. Ang tanong ay nagpainit sa pisngi ni Anastasia.
Felicia, ito ba ang pinili mo? Oo naman. Isang araw ay bigla niya akong tinawag, at kinailangan kong magmadali sa isang tindahan ng alahas upang pumili ng isang pares. Sa wakas ay pumili ako ng dalawang magkatugma na umabot sa 2 milyon at naisip kong para ito kay Aliona. Bumantong hininga si Anastasia. 2 milyon. Iyan ay sobrang mahal. Isang nakangiting Felicia saka nagpatuloy, I didn't expect it to be for you. Mas mahal sana ang pipiliin ko kung alam ko. Nagsimulang mamula si Anastasia dahil sa kahihiyan sa ilalim ng masusing mga mata ni Felicia. Pakiramdam niya ay binabasa ang lahat ng iniisip at emosyon niya na parang isang bukas na libro. Bahagyang tinapik siya ni Felicia sa balikat ng ilang beses. You have to be braver kung gusto mo si President Presgrave. Huwag hayaang makalusot ang sinuman kapag nakahanap na sila ng pagkakataon. Ang presidente ay palaging may ilang medyo ambisyosong kababaihan na umiikot sa kanya. 1. Nauutol na sabi ni Anastasia. Ang pag-amin na gusto mo ang isang tao ay hindi isang bagay na dapat mong ikahiya. Anastasia, alam ko na napipilitin ka tungkol sa pagdadala ng isang bata sa isang bagong kasal, ngunit si Pangulong Presgrave ay nagkakahalaga ng pagtaya sa iyong puso, tunay na payo ni Felicia. Sa katunayan, sumang-ayon si Anastasia na si Elliot ay isang taong maaari niyang mahalin. Gayunpaman, nagkaroon siya ng emosyonal na hadlang na hindi niya madaling malampasan. Ang gabing iyon mula 5 taon na ang nakakaraan ay nag-iwan ng malalim na peklat sa kanyang loob. Higit pa rito, ang pagkaalam na sina Hailey at Elliot ay nagbahagi ng isang nakaraan ay naging dahilan ng lahat. Mas mahirap para sa kanya na buksan ang kanyang puso sa kanya. Nagsimulang tumunog ang telepono ni Anastasia sa ganap na 11 a.m. Nang makita niyang si Elliot ang tumatawag, sinagot niya ang tawag at binati, "Hello." Paradahan ng sasakyan sa ilalim ng lupa. Magkita tayo sa 5. Sa kanyang mahina at malinaw na boses, idinagdag niya, at hindi ka maaaring humindi. Dahil pinilit ni Elliot na bilhan siya ng pagkain, wala siyang choice kundi tanggapin ito. Sa oras na dumating si Anastasia sa paradahan ng sasakyan sa takdang oras, nasa sasakyan na niya si Elliot. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto sa upuan ng pasahero, ngunit hindi niya napansin kung paano nagsimulang gumalaw ang dalawang itim na SUV, isa sa harap at isa sa likod, upang panatilihing ligtas ang mga ito sa sandaling umalis siya sa paradahan ng sasakyan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang high-end na restaurant. Pagkatapos nilang mag-order ng kanilang pagkain, sinabi niya ang isang tanong na gusto niya talagang itanong sa kanya. Nabalitaan ko na lilipat na ang kumpanya, totoo ba? Ma'am, ito ay, saglit siyang tumango bilang tugon. Kinuha niya ang kanyang tasa ng tsaa at nakangiting nagtanong, bakit tayo lilipat? Ang gusali ng burgwa ay maaaring medyo maikli, ngunit lahat ng iba pa ay naging perpekto. Alam mo ba na araw-araw akong nagpaparot par ito mula sa Burgwa and Presgrave Corporation para lang makita ka. Ipinatong ni Elliot ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang kwelyo gamit ang kanyang mga daliri na naka-intertwined habang ang kanyang mga siko ay nakapatong sa mesa. Ang kanyang malalim na titig ay lubhang nakakabighani. Nakakapagod, oo, ngunit minahal ko ang bawat sandali nito. Tila tumigil saglit ang hininga ni Anastasia doon. Araw-araw ba talaga siyang pumupunta sa Burgwa para lang makita ako? Ngunit napagtanto ko kamakailan na ang mga hakbang sa seguridad sa Burgwa ay medyo mahirap. Hindi ito nakakatulong sa akin sa aking trabaho, at ito ang dahilan kung bakit nagpasya akong ilipat ang kumpanya. Sa paglipat, makakapagtrabaho na tayo sa iisang gusali. Maaari rin kaming magkita araw-araw, makapunta at makauwi sa trabaho ng magkasama, magkape ng magkasama, mas magiging madali para sa amin na gawin ang anumang gusto namin. Kabanata 334. Sinabi ni Elliot na ang pangunahing dahilan ng paglipat ng Atelier ay para mas madali niyang makita siya. Namula ang mukha ni Anastasia sa ilalim ng kanyang mga tingin. Para ma-distract ang sarili, tinapik niya ang daliri niya sa teacup na hawak niya. Ano ang espesyal na makita ako? Tanong niya. Bakit gusto akong makita ni Elliot nang walang dahilan? Bukod sa trabaho, ikaw ang pinakamahalagang bagay sa akin araw-araw simula nang makilala kita, tugon ni Elliot habang sinusulyapan ang mga mata nito. Bagamat hindi siya magaling sa pagmamahal sa isang tao, ang paraan ng pakikipag-usap niya sa kanyang pag-ibig ay direkta at hindi pumapalya.
Ngunit ang kanyang pag-ibig ay napakalaki, na nagdulot sa kanya ng maraming presyon at problema. Hindi ako worth it. Hinaplos ni Anastasia ang mahaba niyang buhok habang sinasabi. Sa ilalim ng sikat ng araw sa hapon, ang kanyang nag-iinit na pisngi ay naglabas ng isang kaakit-akit na aura at tila kaakit-akit. Inalalayan niya ang kanyang noo gamit ang kanyang palad at hinangaan siya na para bang hinahangaan niya ang isang obra maestra bawat pagkunot noo at ngiti niya, bawat micro-expression niya, tinatanggap niya sa kanyang mga mata at inaalala sa kanyang puso. Paano kaya nagkakaroon ng ganitong babae sa mundong ito at nai-inlove ako ng baliw? Sa harap ng pagmamahal sa kanya, ang aking pride at dignidad ay naging hindi gaanong mahalaga. Ngayon na siya ay nasa ilalim ng kanyang mga tingin, si Anastasia ay medyo natarante at tinakpan ang kanyang mukha sa kahihiyan bago siya nagmakaawa. Please wag mo akong tignan ng ganito. Hindi ko matanggap. Humagalpak ng tawa si Elliot habang tinutokso, you can't take it. Paano kung gugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay na nakatitig sa iyo? Sino ba ang gugustuhing titigan ka habang buhay? Sumagot si Anastasia, ngunit puno ng kahihiyan ang kanyang mga mata. Kung ayaw mong tingnan kita, sino ang gusto mong titigan? Selos niyang tanong at idinagdag, ni Alex Hunter. Walang ideya si Anastasia kung saan nanggaling ang selos ng lalaking ito. Wala siyang kinalaman kay Alex, kaya paanong magselos si Elliot sa lahat ng oras? Wala akong kinalaman kay Mr. Hunter. We're just friends, hindi maipaliwanag niyang paliwanag. Wala akong pakialam. In short, I don't want you to get too close to him, utos ni Elliot habang nakapikit ang mga mata niyang nakataas. Mga lalaki lang ang nakakaintindi sa mentality ng mga kaedad nila. Hindi man ito napansin ni Anastasia kani-kanina lamang, nakikita niya sa isang sulyap ang maruruming iniisip ni Alex tungkol sa kanya. Ilang beses na kumurap ang mga mata ni Anastasia matapos siyang marinig. Masasabi niya lang na masyadong dominante ang lalaking ito. Nang dumating ang pagkain, masigasig na inihain ni Elliot ang pagkain sa kanya upang mabawi ang ikinagalit niya nitong nakaraang 2 araw. Ito rin ay dahil tila pamayat siya. Kung ibang lalaki ang naghain sa kanya ng pagkain, tiyak na tatanggihan niya ito. Bakit hindi ko iyon naramdaman nang ihain sa akin ni Elliot ang pagkain? Nagtaka siya. Pagkabalik ni Anastasia sa opisina, pumunta siya sa banyo at narinig niya ang pag-uusap ng staff tungkol sa paglipat ng kumpanya habang siya ay nakaupo sa loob ng toilet cubicle. Oh my goodness! Mahusay! Maaari na tayong magtrabaho sa Presgrave Corporation kung saan naroon ang lahat ng mataas na sahod na financial tycoon. Doon nagtitipon ang mga elite, sabi ng isa sa mga staff. Sa sandaling iyon, lumitaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Elliot. Ginawa ko ang desisyong ito para lang makita ka ng komportable. Kung ito ay sino mang babae na nalaman na si Elliot ay nagpunta sa ganoong haba upang makita siya, hulaan ko na siya ay baliw na mahal sa kanya. Samantala, sa Hoagland, nakaupo si Hailey sa isang high-end na opisina ng ospital na may isang translator na nakatayo sa tabi niya. Sa harap ni Hailey ay ang mga matagumpay na kaso ng plastic surgery sa ospital pati na rin ang mga plastic surgical projects na pinakamagaling nila. Hiniling sa kanya ng doktor na namamahala na pumili ng isa na gusto niya. Sinulyapan ni Hailey ang mga magagandang mukha na ito at lahat sila ay parang mga obra maestra na nilikha ng Diyos. Gayunpaman, umiling siya at kumuha ng litrato mula sa kanyang bag, na ibinigay niya sa doktor. Gusto ko ang mukha na ito, deklara niya. Lumapit ang doktor at kinuha ang litrato. Ang babae sa larawan ay may perpektong buto at siya ay isang likas na kagandahan. Ang kanyang mukha ay talagang mas perpekto kaysa sa anumang produktong kosmetiko. Hindi kailangang magkapareho, kahit 50% laban ay gagawin, ngunit gusto ko sa kanyang mga mata, pagdedemand ni Hailey. Agad na isinali ng tagasalin sa gilid ang kanyang mga salita. Sinuri ng doktor ang mukha ng babae bago siya bumaling kay Hailey at huminto sandali bago siya nagpatuloy, the operation is quite risky. Kailangan naming magtrabaho sa ilang aspeto ng iyong mukha. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Kabanata 835. Gagawin ko. Kahit magkano ang magagastos. Ang mga mata ni Hailey ay kumislap sa determinasyon. Para sa kagandahan, para kay Elliot, at para sa katayuan ni Ginang. Presgrave. Gagawin ko lahat. Sa pagtingin sa kanyang determinasyon,
Tumango ang doktor at sumang-ayon. Samantala, pabalik sa bansa, nakahanap ng dahilan si Aliona para kumatok sa pinto ng opisina ni Elliot. Nagplano siyang imbitahan siya sa hapunan ngayong gabi dahil sa kasamaang palad ay napatunayang hindi tama ang iskandalo sa pagitan nila. Masasabi ng lahat na si Elliot ay nagmamalasakit lamang kay Anastasia sa welcome party. Kaya naman, madaling araw, ipinakalat ng mga kawani mula sa Department of Design ang balita sa buong kumpanya. Dahil dito, tumigil ang lahat sa pagtalakay sa mga iskandalo. Pumasok ka. Ang boses ni Elliot ay narinig mula sa opisina. Itinulak ni Aliona ang pinto at naglakad na may matengkad na ngiti. Busy ka ba, Elliot? Tanong niya. May kailangan ka ba? Tanong niya habang sinasara ang laptop. Are you free to have dinner together tonight? May gusto akong itanong sa'yo. Nakaisip siya ng dahilan. Hindi ako available for dinner. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring tanungin sila ngayon. Magalang niyang tinanggihan ang kahilingan nito. May importante ka bang gagawin ngayong gabi, Elliot? Medyo naagrabyado si Aliona. Siyempre may importanteng gagawin si Elliot ngayong gabi. Ilang araw na niyang hindi nakikita si Jared, kaya sasamahan niya si Anastasia mamaya para sunduin si Jared mula sa paaralan at maghapunan sa bahay ni Anastasia. Oo, may mga importante akong gagawin. Tumango si Elliot. Masasabi ni Aliona na malamang ay may kaugnayan ito kay Anastasia. Pagkatapos ng lahat, walang makakaimpluwensya sa timbang ni Anastasia sa puso ni Elliot. Kalimutan mo na, ayos lang. Si Aliona ay sadyang kumikilos na nanlulumo at sinusubukang akitin ang kanyang atensyon. Kung tungkol sa trabaho, maaari mong tanungin si Direk Evans. Siya na ang bahala sa iyo, pang-aaliw sa kanya ni Elliot at sumulyap sa kanyang relo. Aliona, pwede ka nang umalis, dagdag niya. Ngayon, oras na para kunin si Jared. No choice si Aliona kundi lumabas ng opisina at hindi siya nakapag-react kahit naiinis siya. Pagbalik niya sa opisina, napansin niyang bitbit ni Anastasia ang kanyang bag at papaalis sa trabaho. Nang makita iyon, nakaramdam si Aliona ng kirot sa kanyang puso. Sabay silang aalis. Pagdating ni Anastasia sa kotse niya, nandoon na si Elliot. Ang matangkad nitong figure ay nakasandal sa kanyang maliit na sasakyan at mas kaakit-akit pa siya kaysa sa lalaking modelo. Anong ginagawa mo sa tabi ng kotse ko? Nakangiting tanong niya. Sasama ako sa iyo para sunduin si Jared, sagot niya habang nakataas ang kilay. Hindi, salamat. Kaya ko ito mag-isa. Si Anastasia ay likas na ayaw siyang gulo. Siguro na-miss ako ni Jared. Kailangan kong sumama. Pagkasabi noon ay hinawakan niya ang pulso niya at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Hoy, nagdadrive ako, Elliot, giit niya. Ang iyong sasakyan ay hindi sapat na ligtas. Kunin mo ang akin. Matapos siyang i-settle ni Elliot sa passenger seat ay mabilis siyang sumakay sa sasakyan. Natapos ni Anastasia na sinundo ang kanyang anak na kasama niya ng ganoon na lamang. Nasiyahan siya sa tanawin sa kahabaan ng biyahe. Habang iniyuko niya ang kanyang ulo at sumulyap sa kanyang bracelet, mabilis niyang sinilip ang suot ni Elliot. The matching bracelets nila mukhang intimate kaya nagpabilis ng tibok ng puso niya. Aside from that, the way Elliot held the driving wheel with one hand is such eye candy na naging dahilan ng pagbilis ng tibok ng puso niya. Masyado siyang nag-iisip nitong mga nakaraang araw, kaya naman hindi na niya matingnan ang mukha nito ng natural gaya ng dati. Pagdating nila sa kindergarten ni Jared, kinaladkad ni Elliot si Anastasia sa opisina ng direktor bago siya pumunta sa silid-aralan ni Jared. Nais pala niyang mag-apply para maging sa facial recognition record at mangolekta ng entry card. Habang ang batang babaeng guro ang nag-oopera ng facial recognition system, hindi niya maiwasang silipin ang napakagandang mukha ni Elliot sa camera ng ilang beses. Hay nako, napakagwapo ng ama ni Jared. Sa buong proseso, napapanood lamang ni Anastasia kung paano nakipag-socialize si Elliot sa guro. Bago pa man siya makapagsalita, inangkin na niya ang kanyang sarili bilang ama ni Jared at hindi rin niya ito mapabulaanan sa harap ng guro. Sa katunayan, si Anastasia ay nagtanong noon ng guro tungkol sa trabaho ng ama ni Jared. Noong panahong iyon, nagsinungaling siya na nasa ibang bansa siya. Ngayon, matagumpay na natakpan ng hitsura ni Elliot ang kanyang kasinungalingan. Kabanata 336.
Lumabas ng opisina si Elliot na nakakunot ang mga gilid ng labi. Kung hindi ka libre sa hinaharap, maaari kong kunin si Jared, alok niya. Tama siya, naisip ni Anastasia. Ito ay palaging isang magandang ideya na magkaroon ng isang tao bilang isang backup sa kaso ng isang emergency. Kung hindi iyon masyadong problema para sa iyo, tugon niya. Anumang bagay na iniisip mong maaaring gumugulo sa akin ay wala sa akin, paglilinaw niya. Bago pa man sila makarating sa classroom ni Jared, naabutan nila itong nakaupo sa bench sa tabi ng classroom. Nakita siya ni Jared sa kanyang matatalim na mata at napabulalas, "Mommy." Agad na tumayo si Anastasia, naghihintay sa pagdating ng kanyang anak at niyakap siya. Gayunpaman, nang tumakbo si Jared na may labis na kagalakan, hindi niya alam na ito ay dahil nakita niya si Elliot na kasama niya. Habang nakasquat si Anastasia at inaabangan ang paglukso ni Jared sa kanyang mga bisig, bigla siyang nilagpasan at tumakbo papunta sa may likuran niya. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng panghihina ng loob. Nang lumingon siya, napansin niyang mahigpit na nakayakap si Elliot kay Jared, na tuwang-tuwang-tuwang-tuwa, "Mr. Presgrave, dumating ka sa wakas para sunduin ako." Dahil nakaramdam siya ng kaunting selos, ibinaling ni Anastasia ang kanyang ulo para lamang salubungin ang nakaangat na mga mata ni Elliot at ang kanyang ekspresyon ay parang pas ang nakakuha ng cream. Noong una, natigilan siya saglit, ngunit hindi niya napigil ang mapatawa pagkatapos. Kailan niya nakuha ang puso ni Jared sa ganoong antas? Nagtaka siya. Sa sandaling makapasok si Jared sa kotse, sinimulan niyang bambahin si Elliot ng mga tanong. "Mr. Presgrave, busy ka ba? Mr. Presgrave, bakit hindi ka pumunta para sunduin ako? Akala ko nakalimutan mo na ako. Mr. Presgrave, pupunta ka ba sa bahay ko para maghapunan ngayong gabi? Mr. Presgrave, bakit hindi ka pumunta sa bahay ko para maghapunan ngayong gabi? Sobrang miss na kita, at ganoon din si Mommy." Nais ng isang nahihiyang Anastasia na takpan ang maliit na bibig ni Jared upang matigil na ang kanyang kalokohan. Kaya't nang maaninag ang tingin ni Elliot mula sa rearview mirror, sinulyapan niya lamang siya at inilihis ang tingin ng may kaba pagkatapos noon. Siya ay natural na pumunta sa kanyang bahay para sa hapunan sa gabi, na tila ang kanilang relasyon ay bumalik sa normal pagkatapos ng mga nakaraang araw. Pagkatapos ng hapunan, hindi na hinintay ni Jared na bumaba at maglaro. Habang naglilinis si Anastasia ng mesa at naghuhugas ng mga pinggan, dinala ni Elliot si Jared pababa sa parke para mamasyal. Pakiramdam nila ay isang pamilya ng tatlo, nakakapanatag at mainit. Pagkatapos ng 8:30 PM ay natapos na si Anastasia sa paglilinis ng mga pinggan. Medyo nakaramdam ng pagod, umupo siya sa sopa at binuksan ang balita. Bumukas ang pinto ng 9 AM at rinig na rinig ang tawa ni Jared mula sa pasukan. "Mr. Presgrave, pwede mo ba akong turuan yan sa susunod? I want to be the same as you," tanong ni Jared na puno ng paghanga ang boses. "Oo naman, tuturuan kita kapag matanda ka na," sagot ni Elliot sa kanya sa mahinang boses. Bagamat maagang taglamig, namumula ang mukha ni Jared habang pinagpapawisan siya. Pagkapasok niya sa pinto, sinabi ni Anastasia, "Go and get your pajama, Jared. Paliliguan na kita." Matapos siyang marinig ni Jared, masunurin siyang tumungo sa kanyang silid para kunin ang pajama. Pagkatapos, binuhusan niya ng isang basong tubig si Elliot dahil pagod na siguro ito sa pag-aalaga kay Jared. "Dito, uminom ka ng tubig," sabi niya. Hindi kinuha ni Elliot ang tubig. Sa halip, ang malalaking palad nito ay marahang pumulupot sa baywang ni Anastasia at bigla itong tumabi sa kanya. Habang hawak niya ang tubig sa magkabilang kamay, nanlaki ang maganda niyang mga mata. Pakiramdam niya ay nagiging sensual ang kapaligiran, at kapag sinamahan ng kaakit-akit na hormonal na amoy ni Elliot, ito ay nakamamatay na nakakaakit. "Mabait ka sa akin." Parang gumalaw siya. Inilahad ni Anastasia ang kanyang kamay at iniabot ang tubig sa kanya habang ipinaliwanag niya, "Si Jared ay masyadong aktibo, kaya malamang napagod ka." Kinuha ni Elliot ang tubig. Itinaas ang ulo at nilagok ang baso ng tubig. Nagtaas baba ang kanyang sexing Adam's apple habang lumulunok. Napakalalaki at ligaw nitong tingnan kaya hindi siya nang ahas na tumingin sa kanya. "Paliliguan ko muna si Jared. Magpahinga ka muna bago ka umalis,"
Magalang na sabi nito nang hindi niya magawang magmadaling umuwi kaagad. Pagpasok ni Jared sa banyo, bigla niyang sinabi, "I can bath myself, mommy. Pwede mo akong iwan dito." Sinabi ni G. Presgrave na dapat matutong maligo ang mga lalaki sa kanilang sariling. Katahimikan ang sumalubong sa hangin. Bagaman hindi inaasahan mula kay Jared, labis na nasisiyahan si Anastasia na ang kanyang anak ay nagnanais ng kalayaan. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya kung paano i-on ang tubig at ayusin ang temperatura ng tubig. Dahil matalino si Jared, mabilis niyang kinuha ang mga ito. Pagkatapos noon, tinulak ni Anastasia ang pinto at lumabas ng banyo. Casual na nakaupo si Elliot sa sopa, at kaakit-akit pa rin ang kanyang tamad na hitsura. Kinalikot niya ang remote control ng TV para maghanap ng balitang nakaagaw ng kanyang atensyon. Kabanata 337. Isang bouquet of roses. Sinabi ni Jared na gusto niyang maligo mag-isa, sabi ni Anastasia kay Elliot. Pagkatapos, tinanong niya, "Gusto mo ba ng prutas?" "Oo, please," matipid niyang sagot. Sa kabutihang palad, nakabili lang siya ng sariwang cherry. Kahit na mahal ang mga ito, binili pa rin niya ang mga ito dahil mahal niya ang mga cherry. Pagkatapos niyang maghugas ng isang plato ng cherry, inilagay niya ito sa harap ni Elliot. Dahil wala siyang ibang magawa, umupo siya sa tabi niya at kumuha ng cherry para kainin. Akmang kagatin na ng mapupulang labi nito ang cherry, tumabi ito at hinawakan ang likod ng ulo nito gamit ang isang kamay bago ang mga labi nito ay nangingibabaw na lumapit sa kanya para agawin ang cherry sa bibig niya. Inagaw niya ito sa ang kanyang dila. Hindi makapag-react si Anastasia, saglit na blanko ang isip niya at nag-init ang pisngi. Nang bumalik siya sa katinoan, matikas niyang ngumunguya ang cherry na dapat nasa bibig niya. "Ikaw," sa sobrang galit niya ay nagsimula siyang tumawa. Nakakadiri ang lalaking ito at nilalaro niya ang mga malabong larong ito sa kanya mula nang makilala niya ito. "Ang sweet naman. Katulad mo." Sa puntong ito, may puso pa rin si Elliot na purihin siya. Upang maiwasang mangyari muli ang parehong bagay, lumipat siya sa gilid ng paunti-unti at sa wakas ay umupo sa chaise lounge 1 metro ang layo mula sa kanya. Ngayon, kinailangan ni Elliot na abutin ang mga seresa mismo. Nang makalabas si Jared sa shower, binalutan siya ni Anastasia ng makapal na coat para mainaitan siya. Samantala, sinulyapan ni Elliot ang oras at bumangon. "I should go," sabi niya. "Mr. Presgrave, magkita tayo bukas." Kumaway si Jared sa kanya. "Kita tayo bukas," sabi ni Elliot. Bago lumabas ng pinto, idinagdag niya, "Magpahinga ka ng maaga." Nang gabing iyon, hindi pa rin makatulog si Anastasia at nanatiling gising hanggang madaling araw. Sa dilim, pinagmasdan niya ang ningning na naaaninag ng mga brilyante sa kanyang pulse eres na kahawig ng isang maliwanag na bituin sa madilim na gabi, na nagniningning sa kanyang puso at nagdadala sa kanyang init. Bagamat gabi na nang tuluyang nakatulog siya ng matiwasay at payapa. Napakalamig ng lamig sa labas ng maagang lumabas ng apartment sina Anastasia at Jared kinaumagahan, ipinaramdam na dumating na ang taglamig. Nang nasa kalagitnaan na sila ng kindergarten, bumuhos pa ang ulan. Sa isang abalang umaga, tila masikip ang buong lungsod. Matapos ihulog ang kanyang anak sa kindergarten, sumugod siya sa atelier. Nang dumating si Anastasia, ang lahat sa kumpanya ay nasa sabik na tinatalakay ang isang malaking bagay, ang paglipat ng Bergwa Jewelry Atelier, na nangangahulugan na ang atelier ay sumanib sa Presgrave Corporation at sila ay magtatrabaho sa punong tanggapan. Lahat sila ay pump na para bang nagtatrabaho sa isang lugar na puno ng mga pagkakataon at mga elite ay magbabago ng kanilang buhay. Gayunpaman, ang hindi nila napagtanto ay nagbago ang kapalaran ng atelier dahil kay Anastasia. Kung hindi binili ni Elliot ang atelier upang maging mas malapit sa Anastasia, mananatili sana itong isang klasikong domestic brand samantalang ang diskarte sa marketing nito ay lumaki na ngayon sa 2 beses sa orihinal na laki nito at nakakuha ng momentum upang maging mas malakas at mas internasyonal sa parehong oras. Sa katunayan, sa tuwing ang anumang industriya sa ilalim ng Presgrave Corporation ay nasa kamay ni Elliot, mayroon lamang mga tagumpay at walang mga pagkabigo. Tungkol naman sa relokasyon, ang kredito ay kay Anastasia dahil ang desisyong ito ay ginawa lamang upang payagan si Elliot na makita siya araw-araw.
Inaasahan din ni Anastasia ang paglipat dahil nakalkulan niya na ang distansya sa pagitan ng Presgrave Corporation at kindergarten ng kanyang anak ay mababawasan ng 5 kilometro. Sa 10 a.m., si Anastasia ay nasa opisina na gumagawa ng mga huling pagbabago sa kanyang trabaho para sa palabas sa alahas dahil ang The Starry Night na mga manuskrito ng brilyante ay lubos na nasiyahan sa kanya. May kumatok sa pinto habang matamang nakatitig sa mga manuskrito. Saktong pagangat niya ng ulo, isang lalaki ang nagtulak ng pinto at pumasok ng walang pahintulot niya. Ito ay si Elliot na naglalakad na may dalang bouquet ng matingkad na pulang rosas sa kanyang mga kamay. Ikaw, mabilis na napatayo si Anastasia sa pagtataka at tumingin sa kanya ng may halong tingin. Hinawakan niya ang bulaklak sa harapan niya at masuyong inabot. Ito ay para sa iyo, sabi niya. Tumingin siya sa likuran niya at napansing may ilang maingay na katrabaho sa labas ng kanyang pinto, ikiling ang kanilang mga ulo para sumilip. Natarante siya sa ganoong pagkilos nang magtanong siya, bakit mo ako pinadalhan ng mga bulaklak? Nakataas ang manipis niyang labi habang nakangiti mula sa itim niyang mga mata. Ano pa ba? Hinahabol kita. Kinuha ni Anastasia ang mga rosas na may nakakatuwang ngiti. Salamat, pasasalamat niyang sabi. Maaari mong ibigay o itago para sa iyong sarili. I don't mind it either way. Sinaman siya ng tingin ni Elliot. Sinulyapan niya ang mga rosas at nagtanong, ikaw ba mismo ang pumili nito? Kabanata 338. Isang hindi inaasahang tawag. Tumanggo si Elliot at sumagot, oo. Kung ganoon, hindi ko ibibigay. Hindi gustong sayangin ni Anastasia ang kanyang pagsisikap sa pagpili ng mga rosas na ito para sa kanya. Sa huling pagkakataon na ibinigay niya ito, hinaypan niya ang kanyang pangitaas. Napaawang ang labi niya pagkatapos niyang marinig ang kasiyahang sumili sa kanyang mga mata. Nangangahulugan ba ito na si Anastasia ay nagsimula ng tanggapin ang aking pag-ibig? Sa sandaling iyon, napansin ni Anastasia na mas maraming maingay na mga katrabaho ang nagkukumpulan sa labas ng kanyang pintuan, na kung saan ay napagtanto niya na si Elliot ay katatapos lamang maglakad sa buong design department dala ang mga rosas bago pumasok sa kanyang opisina. Mahusay. Wala nang paraan sa iskandalo na ito ngayon. Sa susunod, hayaan mo na ang manggagawa ng flower shop ang maghatid. You don't have to send it yourself, nakangiting paalala nito sa kanya. Pinaikit niya ang kanyang nakataas na mga mata at tiniyak, sa hinaharap, anumang mga bulaklak para sa iyo ay pipiliin at ihahatid ng aking sarili. Hindi alam ni Anastasia kung paano sasagutin ang boses ni Elliot. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang kanyang landline. Kinuha niya ang receiver at sumagot, hello. Anastasia, oras na ng meeting. Ang boses ni Felicia ay narinig mula sa kabilang linya. Okay, pupunta ako kaagad. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, inilagay niya ang bulaklak sa mesa at sinabi sa kanya, kailangan kong dumalo sa isang pulong. Pagkatapos, binigyan niya siya ng isang bastos ng ngiti at sinabing, sabay tayo. Pagkatulak pa lang ni Elliot sa pinto ng opisina ay agad na naghiwa-hiwalay ang mga nanood ngunit hindi siya naabala sa kanila. Tumingin siya kay Anastasia at nagturo, dapat kang tumuloy muna sa conference room. Nang lumabas si Anastasia sa kanyang opisina pagkaalis ni Elliot, isang babaeng assistant ang lumapit sa kanya at nagtanong, Anastasia, bakit pinadalhan ka ni President Presgrave ng mga bulaklak? Ano pa ba? Ito ay dahil hinahabol ni President Presgrave si Anastasia. May sumagot sa background. Guys, let us just focus on work, giit ni Anastasia na may magalang na ngiti habang patungo sa conference room. Panipi. Gayunpaman, nang dumaan siya sa isang kanto, bigla siyang may nabangga. Sumakit ang balikat niya sa lakas at nontog ang isa sa pader. Nang iangat niya ang kanyang ulo ay sinaman siya ng tingin ni Aliona at puno ng mali siya ang kanyang mga mata. Hindi ka man lang ba tumitingin habang naglalakad ka? Siya chided. Sa sandaling iyon, naisip ni Anastasia na ang palabas ng bulaklak ni Elliot ay nabalisa sa kanya. Sorry about that, mahina niyang paghingi ng tawad kay Aliona. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay tila nagdagdag ng gatong sa apoy nang tumalikod si Aliona at lumakad, na mukhang mas lumala. Sa conference room, inutusan ni Felicia si Anastasia na umupo sa dati niyang upuan at ang bakanteng upuan sa tabi ni Anastasia ay nakalaan kay Elliot. Sa pagkakataong ito, kakapasok lang ni Aliona sa conference room at habang naglalakad siya papunta sa upuan niya,
isang babaeng designer ang nagtangka na sadyang magpasiklab ng apoy. Anastasia, personal kang binili ni President Presgrave ng napakalaking bouquet ng rosas. Napakaswerte mo, sinadya niyang sinabi. Sumang-ayon ang isa pang taga-disenyo, syempre. Si Anastasia ang tunay na pag-ibig ni President Presgrave. Hindi natuwa si Anastasia sa narinig ng iangat niya ang kanyang ulo at sumulyap sa dalawang babaeng designer, tahimik silang binabalaan ng kanyang mga tingin. Kaagad, ang dalawang designer ay tumigil sa paggawa ng mga wave at nagpalitan ng isang mahiyain na ngiti. Natanggap ko ang iyong mga manuskrito ng disenyo. Mula ngayon, hindi na kami magsisikap sa paghahanda ng palabas sa alahas. Sa wakas, nagsimula na ang pagpupulong. Ano ang dapat nating gawin kung mangyari ang plagiarism, Felicia? Biglang tanong ni Alice. Naging seryoso ang ekspresyon ni Felicia. Hayaan mo akong ulitin. Sa ating industriya, ang plagiarism ay isang seryosong bagay. Kapag nangyari ang plagiarism, sinisira muna nito ang reputasyon ng individual, at higit sa lahat, nagdudulot ito ng kahihiyan sa kumpanya. Higit pa rito, nagreresulta ito sa malalaking pagkalugi para sa kumpanya, kaya mahigpit na ipinagbabawal ng aming kumpanya ang plagiarism. Ibinaba ni Alice ang kanyang mga labi nang may nasisiyahang tingin matapos marinig ang pahayag ni Felicia. Sumasang-ayon ako. Kung may nakitang ganyang pag-uugali, dapat umalis ang taong ito sa atelier, she concurred. Pagkatapos magsalita, sumulyap si Alice kay Anastasia na may nakakalokong ekspresyon. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng conference room. Pumasok si Elliot at umupo sa tabi ni Anastasia. Noong una, kalmado si Anastasia sa hitsura ni Elliot, ngunit napansin niyang nasa mesa ang dalawa nilang braso at nakadisplay ang kanilang couple bracelet. Namula siya at mabilis na itinago ang braso sa ilalim ng mesa, buti na lang at walang nakapansin nito. Nang si Felicia ay nagsasalita tungkol sa kasalukuyang mga prospect ng internasyonal na merkado, biglang tumunog ang cellphone ni Anastasia. Napatingin siya sa phone at nakita niyang unknown number iyon. Yumuko siya upang itago ang kanyang ulo sa ilalim ng mesa upang sagutin sa mababang tono, "Sino ito?" Kabanata 339. Hello, nanay ba ito ni Jared? Ang iyong anak ay nasugatan sa isang away sa paaralan. Pwede ka bang pumunta ngayon? Isang nag-aalalang boses ng babae ang narinig sa kabilang dulo. Si Anastasia ay bumangon sa takot. Ano? Nasugatan ang anak ko? Tanong niya sa tonong nagpapanik. Sa sandaling ito, ang upuan ni Elliot ay nagkamot sa sahig habang siya ay bumangon din. Kitang-kita ang tensyon ng kanyang napakarilag na mukha habang balisang nakatitig kay Anastasia na nasa telepono pa rin. Sa sumunod na segundo, hinawakan niya ang kanyang palso at padabog na lumabas ng conference room habang nakikinig pa rin siya sa guro sa telepono. Ilang segundong tumahimik ang conference room dahil nabigla ang lahat sa eksena. Anak ni Anastasia ang nasugatan. Bakit magiging balisa si Pangulong Presgrave na para bang siya ang ama ng bata? Hindi kaya ang ama ng anak ni Anastasia ay si President Presgrave? Sa pagkakataong iyon, naging masama ang ekspresyon ni Aliona na parang may sumampal sa kanyang mukha. Tila sinasadya at paulit-ulit na ipinakita ni Anastasia ang pagmamahal sa kanya ni Elliot sa harap ni Aliona hanggang sa puntong nag-aalala pa ito sa anak ni Anastasia. Ubo. Ituloy natin ang pagpupulong. Napaubo si Felicia bago niya pinaalalahanan ang karamihan. Habang nakaupo sa kotse, kinakabahan at nag-aalala si Anastasia. Hindi malinaw na ipinaliwanag ng guro ang sitwasyon sa telepono. Nabanggit na lamang niya na isa pang bata ang nasugatan din dahil sa away bukod sa kanyang anak. Nilagay niya ang kamay niya sa noo at bumantong hininga. Paano kayang lumaban ang anak ko? Nasa driver's seat si Elliot na nagmamaneho na may pananakot na ekspresyon. Malakas niyang tinapakan ang accelerator at padabog na tumawid sa kalsada. Ang mga iniisip ni Anastasia ay nakatuon sa kanyang anak, kaya hindi niya naisip na ang bilis ay nakamamatay na mabilis, ngunit pinahahalagahan niya ang ginagawa ni Elliot para sa kanya dahil ramdam niya ang pag-aalala nito para sa kanyang anak. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang telepono at napansin niyang unknown number iyon, ngunit dali-dali niya itong kinuha. Hello, sagot niya. Ikaw ang nanay ni Jared, hindi ba? Ganito mo ba pinapaaral ang iyong anak? Sinaktan ng anak mo ang anak ko.
Maghintay ka lang nakasuhan at sisiguraduhin kung mapapaalis sa paaralan ang anak mo. Isang matalim at mayabang na boses ng babae ang tumunog mula sa telepono. Napakunot noo si Anastasia. Malinaw, ang babae ay ina ng isa pang nasugatan na bata. Hi Jan. I'm still on the way, but I will inquire about the incident once I came, magalang na sagot ni Anastasia. Ano ang kailangan mong malaman? Mabilis lang na lumapit para humingi ng paumanhin at ay proseso ang withdrawal application para sa iyong anak. Pagkasabi noon ay ibinaba na ng babae ang telepono. Lalong tumindi ang pag-aalala ni Anastasia. Ibinato ba ng anak ko ang unang suntok? Narinig din ni Elliot ang mayabang na boses ng babae sa pamamagitan ng telepono, kaya nilinggan niya ang kanyang ulo at inaliw siya. Huwag kang mag-alala, hindi mapapaalis si Jared sa paaralan. Hindi habang nandito ako. Gusto kong maunawaan ang sitwasyon bago tayo tumalon sa isang conclusion. Naniniwala ako na hindi gagawa ng inisyatiba si Jared na tamaan ang mga tao. Sabi niya sabay buntong hininga. Ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa pangunahing gate ng kindergarten nang dumating sila. Agad siyang lumabas ng sasakyan at humakbang patungo sa paaralan habang siya ay mahigpit na nakasunod sa kanya. Habang naglalakad sila papasok sa kindergarten, dinala siya ng isang guro sa assistant room ng paaralan, kung saan marahan na sinusuyon ng principal ang isang babae. Tila ang matinis na boses ng babae ay pagmamayari ng babaeng nakaistilong manamit at nakasuot ng sobrang dami ng hiyas. Sa unang tingin, masasabi nilang siya ay mula sa isang background na may mataas na katayuan at kapangyarihan sa lipunan. Mommy. Napansin ni Anastasia na pinaparusahan ang kanyang anak sa pamamagitan ng pag-upo sa upuan nang makilala niya ang isang pamilyar na boses. Agad siyang lumapit kay Jared at niyakap ito ng mahigpit. Jared, tumingin ka sa akin. Saan ka nasaktan? Agad niyang tanong. Itinuro ni Jared ang kanyang noo kung saan may kapansin-pansing pasa. Isang nag-aalalang Elliot ang yumuko at tumingin kay Jared bago mahinahong nagtanong, sino ang naging sanhi ng pasa na ito? Jared. Tinuro ni Jared ang isang chubby na bata na nakatayo sa tabi ng teacher. Siya ang sumampal sa akin, sagot niya. Sino ang naghagis ng unang suntok, Jared? Tanong ni Anastasia. Siya ang unang nang bully kay Tracy, at binugbog niya ako noong sinubukan kong protektahan siya. I just shoved him after he made the first move, paliwanag niya habang kumikinang ang mga mata sa galit. Napagtanto niya na ang kanyang anak ay nakikipaglaban ng matuwid, ngunit habang hinahaplos niya ang ulo ni Jared at sinusubukang aliwin siya, isang matinis na boses ng babae ang narinig sa likuran nila. Kabanata 340. Ikaw ang ina ng batang ito, hindi ba? Pumunta ka rito at ayusin ang problemang ito, lagdaan ang withdrawal application. Nagtaas ng boses ang babae habang agresibong lumapit kay Anastasia, nang hindi siya binigyan ng pagkakataong pabulaanan. Bakit kailangang mag-withdraw ang anak ko sa paaralan? Anak mo ang nambo-bully sa iba. Tumayo si Anastasia at malamig na sumagot na laman ng ina ang background ni Anastasia mula sa guro bago dumating si Anastasia. Dahil walang political background at walang social standing si Anastasia, minamaliit siya ng ina dahil isa lamang siyang office worker. Ano? How dare you talk to me ng ganyan? I can get your son out of the way right now, believe it or not, sabi ng ina na may halong mukha. Masungit ang anak mo at nasugatan niya ang anak ko. Makakaalis ka lang kapag nabayaran mo na kami, utos niya. May tiwala ako kay Jared, hindi siya mananakit ng iba nang walang dahilan. Pagkasabi nun, dumiretso si Anastasia kay Principal Miller. Gusto kong malaman ang buong katotohanan, Principal Miller. I believe the school is under surveillance and I would like to see the CCTV footage of the incident. Tinatalakay na natin ito, Miss Tillman. Pagpasensyahan niyo na po, kapag may resulta, aabisuhan kita. Pauwiin mo muna si Jared. Ang punong guro na nasa maagang 40 ay umaliw kay Anastasia dahil maliwanag na ayaw niyang palalin ang sitwasyon. Ngumisi ang ina sa likod ni Anastasia matapos niyang marinig ang principal. Narinig mo ba yon? Bumalik at hintayin ang resulta. At the same time, ipapadala rin sa iyo ang mga medical bills, she scoffed. Dapat paalisin mo si Jared sa paaralan, Nay. Galit ako sa kanya at ayaw ko na siyang makita. Ang batang lalaki na nang-aapi kay Jared ay nag-cross arms at nagpakita ng pagmamataas.
Hindi nakakagulat na ang kanyang karakter ay kasing yabang ng ina. Si Jared, na nakatayo sa tabi ni Elliot, ay agad na nagdilim ng ekspresyon at nagtaas ng baba para pabulaanan, "I hate you to, at ayaw din kitang makita." Ngumisi ang chubby boy kay Jared at umungol, "Teka lang. Talagang gagawin kang dropout ng tatay ko." Nang makita iyon, kinusat ni Anastasia ang kanyang mga mata habang nawawalan siya ng mga salita. Sa sandaling ito, isang mahinang boses ng lalaki ang tumunog sa tabi ni Jared. "Hindi ka mapapatalsik sa school, Jared. Hindi habang nandito ako." Kasunod nito, nadama ni Jared ang biglaang pagtaas ng kumpiyansa mula sa mga sumusuportang pahayag ni Elliot. With that, he glared at the chubby kid and declared, "Hindi ako mapapatalsik sa paaralan." Sa sandaling iyon, matuwid na sumulyap si Anastasia sa punong guro at muli niyang sinabi, "Principal Miller, may karapatang malaman kung ano ang nangyari. Kahit na pinatalsik si Jared, karapat-dapat akong paliwanagan at tretuhin ng patas. Kung unang tamaan ng anak ko ang kanyang kaklase, hihingi ako ng paumanhin at itutuloy ang kabayaran. Kung ito ay kabaligtaran, inaasahan ko ang parehong kapalit." Malinaw, hindi siya lumalayo. Sa puntong ito, sumimangot ang principal na may kakaibang ekspresyon. "Pwede ba tayong mag-usap ng pribado, Miss Tillman?" tanong ni Principal Miller. After the woman saw the principal's reaction, she arched her eyebrow with a smug face and provoked, "So what if my son hit yours? Mapapatalsik pa rin ang anak mo." Sinaman siya ng tingin ni Anastasia bago naglakad patungo sa Principal Tillman para sa pribadong pag-uusap. Itinaas ni Principal Miller ang kanyang ulo upang tingnan si Anastasia at mataimtim niyang sinabi, "Miss Tillman, mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad sa ngalan ng paaralan tungkol sa pangyayaring ito. Maaaring hindi mo alam, ngunit ang asawa ng babaeng ito ay isa sa mga shareholder ng aming kumpanya. Ito ay hindi matalino upang labanan ang mga ito. Narito ang deal. Bibigyan kita ng buong refund para sa bayad sa paaralan. Humingi lang ng tawad sa kanya at ilipat ang iyong anak sa ibang paaralan." Alam ni Anastasia sa kanyang puso na ang babaeng ito ay dapat magkaroon ng paraan upang suportahan ang kanyang mapagmataas na saloobin, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang asawa ay magiging isang shareholder sa paaralan. Nang mapansin ni Principal Miller na nanatiling tahimik si Anastasia, nagpatuloy siya, "Hindi ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganito. Noong huling pagkakataon, isinumite ng naunang magulang ang aplikasyon sa pag-withdraw at umalis. Kahit na manatili si Jared dito, natatakot ako na hindi nila siya pakakawalan. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ni Jared." Sa sandaling iyon, isang mabilog na lalaki ang sumugod sa pintuan at bumulalas, "Nasaan ang aking anak? Honey, dito na." Nang mapansin ng babae na dumating na ang kanyang asawa, mas lalong lumilitaw ang mapang asar ng ngiti nito. Sa presensya ng kanyang asawa, ang prinsipal ay hindi maglalakas loob na labanan sila. Samantala, hinihintay pa rin ni Principal Miller ang tugon ni Anastasia dahil ayaw na niyang gawing komplikado pa ang mga bagay. Nang tingnan ni Anastasia ang pamilya, ngumisi ang babae pabalik sa kanya na may masamang tingin. "Maaari bang magtakda ang ating paaralan ng ilang limitasyon sa hinaharap, Principal Miller? Huwag basta-basta papasukin ang anak ng sinuman, or else these inferior people will impede my child's development," sabi ng babae sa principal.